Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Isang panibagong umaga naman po ang kaloob niya sa bawat isa sa atin. At isang pribilehiyo po na magamit muli sa umagang ito sa gawain ng ating devotion o na ating pinagsasamahan o pinagsasalusaluhan sa oras nito. Salamat po sa katapatan ng Diyos dahil alam natin dakila siya at gumawa siya ng higit na kamangha-mangha sa nagdaang linggo at tayo haharap na naman po sa panibagong linggo. At bago ang lahat, bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ako nga po pala ay si Pastor Efrain dito sa Dora Faith Balagtas, Bulacan. At ako po ang naatasan ng ating Pastor Joel na manguna sa devotion ito. Tayo muna po umawit ng isang awitin, Tapat Kailan Paman. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't maraman, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga, pagsubok at lumbay. Naroon siya'y dumaraman, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang yaya niya'y sapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay nilikha. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ninoo'y tapat kailan paman. Pangaya niya'y sapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay nilikha. Pinaya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, ang mamalapitan, para kang daigdig, sa'yo'y nakapasan. Alhanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya'y sapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang tapat kailan paman. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Tunay nga po kayo'y tapat na Diyos na aming patuloy na pinaglilingkuran. Dahil kayo patuloy na nagmamahal at ang biyaya niyo'y patuloy niyo pinaparanas sa amin sa oras na ito. Samahan niyo lamang po kami Panginoon
sa aming devotion na ito, sa pag-aaral ng iyong salita. At ang iyong lingkod na gagamitin, langisan niyo lamang po ang aking labi, O God, upang ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, madakilat, mapapurihan sa aming kalagitnaan. Pahayagan niyo lamang po ay patuloy, Panginoon, magdala, Panginoon, ng higit na kapayapaan, sigla at pag-asa sa bawat anak mo, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Muli po, isang kagalakan po na magamit sa umagang ito, at tayo po mag-aaral sa Aklat ng Mateo. Alam na po ng bawat isa yung pangyayaring ito, yung sa buhay po ni Pedro na ninais niyang makarating sa Panginoong Hesus nung naglakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. Sa Mateo chapter 14 verse 28 hanggang 30. 3 verse lang po. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga po iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. 31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananalita, bakit ka nag-aalinlangan? Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sa oras na ito, alam naman natin ng bawat mabuting bagay na ating naranasan or nakamtan ng mga nagdaang panahon ay siyang nagdala sa atin. Lalo na yung mabuting bagay, yung ating kaligtasan, ay nagdala sa atin upang patuloy tayong pumaloob or sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yun nga po, alam natin na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Ginawa niya ang lahat para sa atin upang maramdaman natin ang dakilang pagmamahal niya. Kaya narito po tayo sa larangan ng paglilingkod sa Kanya. Amen po. At katulad po ng sitwasyon na ninasa po ni Pedro, ninais niyang makaparoon kung nasaan ang Panginoong Hesus. At yung pagbaba niya sa bangka ay sumisimbolo or ilustrasyon sa ating mananampalataya na lumakad po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod po natin ay talagang masasabing sa una parang kalmado lang. Amen. At yung tubig naman po sa dagat ay parang yung talagang ground place natin ng paglilingkod, na iniwan natin yung ating nakaraang buhay, kung mayroon man tayo nagtatrabaho man tayo, ganito ganyan, abroader man tayo, at talagang pinili natin magtapat sa Panginoon. Ngunit sa ating pagsunod sa Panginoon ay talagang hindi rin basta-basta. Hindi po ba? Dumarating tayo sa maraming responsibilidad. Hindi po ba? Lalo-lalo na nasabi ko nga po ng mga nakaraan nung ako'y nasa devotion na lalo nandun na po ko nagpapioneering at talagang nabibuild na po unti-unti na pong humahakbang kung ano man po yung leading ng mga tagapanguna, at dumarating po ang inyong lingkod sa mga bagay-bagay na kailangan talagang higit na lakaran yung higit na lalim ng pananampalataya. At naranasan din po ng inyong lingkod na dahil nangungupahan at maraming bagay ay talagang may family problem, ganito ganyan. Di ba po si Pedro, nung lumakad siya, sabi po dito ay talagang yung faith niya, nandun siya, nakatuon siya kung nasaan ang Panginoong Hesus, ay una, talagang focus at hindi siya nakakaramdam ng paglubog. Ganun din naman po tayo, ng mga time ng mga una, nandun pa yung kasi yung kalagalakan natin, nandun pa yung natatamasa natin yung mga bagay na mabuti, hindi pa natin naranasan yung mga
kakulangan, ganito, ganyan. At isa na rin po kami doong pamilya. Dahil meron pang maaasahan, ganito, ganyan. Pero pag dumating na po talaga na talagang sa gagipitan, talagang hindi naman po may iwasan talagang magwigil, makapagtanong. Amen. Lalo na sabay-sabay ang bayarin at may nag-aaral ka pang kaya. Pero dito po ako dinadala na ng Panginoon nung sinabi niya, pero nung mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unti siyang lumubog. Dahil bilang tao at talagang gusto mo lamang makasunod sa Panginoon, talaga makakapagtanong ka. Dahil bilang pamilyang nagpagamit sa Panginoon, buong pamilya mo ay dala mo sa paglilingkod. At may mga anak ka din, nag-aaral ka rito, ganyan. Sabay-sabay ang mga isipin at mga anuhin po. Amen. At pasalamat na lamang po sa Panginoon ay doon na lamang po marating sa mga isiping ministeryo at mga pangailangan sa eskwela, yung nagiging problema. At dumarating din po sa time na meron din naman pong pangailangan yung pamilya ko dahil bago po ako naglingkod ay ako na lamang po din yung nag-aasikaso sa magulang ko at sa kapatid kong may mental patient. At dumarating din po sa Panginoon na kailangan ko asikaso at marami din po problema at mga gastusin. Pero dumarating din po na talagang ang sitwasyon ay para bang yung hindi mo na alam kung saan ka susulong at kikilos. Kaya sabi nga po dito, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Dahil nandun nga po tayo sa larangan ng gera, kung saan, amen po, at pinagamagatan ko nga po ito, trusting in the Lord, yung umaga na ito, na talagang yung paglakad sa pananampalataya sa Panginoon ay hindi din magiging madali. Pero, dahil bago pa man humakbang sa bangka si Pedro, nagpakita na siya na siya'y makapangyarihan. Dahil naglalakad na po siya sa ibabaw ng tubig. Amen. Walang imposible sa Diyos, sa Panginoon. At yun din po yung nauunawaan ng inyong lingkod. Na paano nga ba ako natawag at paano nga ba kami nalagay sa ganitong kalalagayan? Naranasan din namin ang kabutihan at pagka-Diyos ng ating Panginoon sa aming pong buhay. Kaya yun po yung stage na nagiging kaaliwan namin na tapat ang Diyos na tumawag sa amin. Na glory by glory yung mga bagay na problema. Di po ba? Katulad ni Pedro na lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, unti-unti, kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo po ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo. Aminin ko po, dumarating din sa time na nanghihina. Pero ganun pa man, wala namang rason para hindi magpatuloy. Hindi mag-go-on. Kasi ang goal po natin ay makarating at magawa yung kalooban ng Panginoon. At alam po natin yon dahil pangako niya na kung ano man yung mga bagay na nilalakaran natin, ay nalalaman niya. Amen. At sabi niya nga po ay gusto niya yung pananampalataya natin ay hindi mag-alinlangan. Dahil siya ay nangangako, hindi po ba? Na lahat ng sitwasyon na ipinagkakaloob niya sa atin, hindi niya ibibigay kung hindi natin makakaya. Yun po yung mga bagay na naaalala ng inyong lingkod. At sa mga bagay na yon, sinasabi pa niya, walang bagay na mahirap para sa kanya. Walang imposible. Lahat kaya niya nga niyang maglakad, di po ba? Sa ibabaw ng tubig. At sa mga bagay na yon, sabi rin nga niya, huwag tayong matakot. At yun din po yung mga bagay na talagang pinanghahawakan namin mag-asawa na kailangan namin hindi matakot. Dahil wala pa sa kahalatian ng labanan yung aming nalalakaran.
At kung kami matatakot, hindi yun magiging kalooban ng Panginoon. At dito po kasi sa lugar namin talagang kailangan po talaga ng matatag na pananampalataya dahil maraming sarado Katoliko at ang iba ay po ay nabibilang po sa incomplete. At salamat naman po sa Panginoon, may mga kaluluwa naman po na daan naman din po tumanggap ng gawain. Kaya salamat po sa Panginoon at yun po yung mga bagay na inilalakit ko sa aral na ito na dumarating din talaga na hindi natin maiiwasan kasi po habang naglalakad si Pedro at hindi pa siya nakakarating sa lugar ng Panginoon, hindi po natin masasabing tagumpay na tayo sa pananampalataya dahil ang tubig po na nilakaran ni Pedro ay dagat, unpredictable. Diba ba? Kapag sinabing unpredictable, hindi natin alam yung ating kakaharapin bukas, sa makalawa, sa darating na linggo, buwan. Maaring ano man ang kalalagayan natin mga kapatid. Hindi ko man po alam ang mga sitwasyon nyo. Pero kagaya nga po ng inawit natin, inawit po, tapat kailan pa man ang Panginoon. Na kahit unpredictable yung ating nirarakarang training ground or yung paglilingkod, pero maaasahan natin ang Diyos na sa ating pagtawag, nung tumawag at sumigaw si Pedro, nandun yung kamay niya. Di po ba? Kaya nga sabi po sa kanyang salita huwag tayong matakot. Isaiah 41:10. Sabi po dito, ano po ang sabi sa kanyang salita? Sabi po dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makakapagligtas sa iyo. Na kung paano sa bawat pangyayari ng sitwasyon ng buhay natin, nandun pinapakita ng Diyos na siya ang Diyos ng pag-asa. Na kaya niya tayong buhatin sa lahat ng problema natin. Hindi po ba? Lalo na sa mga, ang isang hindrance po kasi ng paglilingkod natin, aminit man na dati sa hindi, ay yung financial. Hindi po ba? Alam natin na mahirap gumalaw pag talagang alam mong hindi stable ang pinagkukunan mo. At yun yung mga bagay na talagang lalakaran ng mga anak ng Diyos. Pero dahil tayo po ay nasa iglesia na talagang yung pangalan door of faith, pintuan ng pananampalataya, talagang kailangan nating isapamuhay yun. Sa Diyos lang umasa. At gumagawa siya ng way, nagbibigay siya ng leading kung paano ka niya matutulungan. Amen. Dahil sabi niya nga po, para tayong mga agila sa Isaiah. Ano po yung sabi niya doon? Bago mag 41:10, sabi niya nga, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon, 40:31 po pala, sorry. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad siya gaya ng isang agila, tumakbo man siya ay hindi mapapagod, lumakad man siya ay hindi manghihina. Nung inabot ng Panginoon si Pedro, di po ba? Nung tinugon ng Panginoon yung ating mga panalangin about sa mga sitwasyon ng ating ministeryo, di po ba unti-unting nare-regain, unti-unti tayo nare-recharge. Tapat niya ang Panginoon. Dahil ng mga nakaraan nakalipas, sunod-sunod po, mga bayarin sa nagka-college namin, yung allowance po niya, yung bumigay pa po yung service namin sa church at hindi ako makapagsundo. At kapag hindi po ako nakakapagsundo, ay matamlay na matamlay yung mga miyembro. Parang ang hirap po nila makapunta sa gawain. Pero salamat po sa Panginoon at yung monthly, Judiths. Pero salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya, nagparanas na naman po siya ng katugunan.
At gumawa po ang Panginoon ng isang talagang pagpapakita ng katapatan. Kaya nakakaharap po ang inyong lingkod. Salamat sa biyaya ng Diyos. At marami pong bagay na kukulangin ng oras. At isang bagay lang naman po ang patuloy na iniiwan sa atin ng salita ng Diyos. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung ating paglilingkod ay hindi unpredictable. Hindi natin alam ang magiging sitwasyon or yung ating kakaharapin na mga problema. Pero, ang sitwasyon po din ni Pedro na iniiwan ng Panginoon. Sabi niya, kiliit lang yung pananampalataya. Ako ang Diyos na pupuntahan mo. Nung nagnasa ka, na makalapit sa akin, binigyan kita ng di ba, authority. Sige, bumaba ka. Lumakad ka, di ba? Kung aking pinag-aaralan, nga, no? Dahil sa kanya naman nang gagaling ang lahat, eh. Yung buhay natin kada umaga, yung lakas natin ginagamit sa bawat araw, sa kanya nagmumula. Ano pa ba yung ating magiging alinlangan? Pero ganun pa man, tao lang naman po tayo na higit na hindi pwede natin na robot tayong hindi makakaramdam ng hirap or kagulumihanan. Pero pag naaalala natin ang katapatan ng Diyos, pag naalala natin na dakila at makapangyarihan ng Diyos, di po ba, yung saklolo niya, sa pagtawag natin, hindi siya mag-aalinlangan na saklolohan tayo. Na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, para makapanatili tayo until in the end of our paggawa sa kanyang ministeryo. Di po ba? Papakita niya pa rin yung katapatan niya. Opo. Amen po. Na ang pangako niya, even though lumakad tayo sa libis, sabi po sa Salmo, hindi tayo dapat matakot. Di po ba? Siya ang ating dakilang pastor. Sa mga bagay na ito, sinasabi ng salita ng Diyos, saan man tayo pumaroon, ano man ang kalalagayan natin, sa yung Diyos na sasama sa atin. Kaya kami po nagagalak sa Panginoon na kung paano niya talagang ipinakikita sa amin na siya'y tapat, siya'y karapat dapat paglingkuran. Dahil hindi lang naman about sa atin, sa ating pamilya, or dun sa pamilya ng lingkod, nakapaloob ang katapatan. Na kung paano niya tayo nilagay dun sa ministeryo, kung paano tayo gagawa. Amen. Dahil po, yung miyembro po ng balagtas ay kung saan-saan ang gagaling. Hindi po literal na dito kung saan kami tinayo yung kanyang sambahan. Hindi dito sa saan lugar kami nag-i-stay na panambahan ng Diyos. Nanggagaling pa sa masahe pa ng malayo para lang maging makasamba. Hindi po ba? At yung mga na yun ay isang pagpapakita na tapat ang Diyos. Na kahit mahirap, kahit hindi na prime yung mga kanilang edad at may mga time pa po ay dumarating dito, kahit yung may nararamdaman, nahihirapan lumakad, ay nakikita mong nagpupursige kahit hindi niya na hinihintay yung kanyang sundo. Pero tapat po ang Panginoon, pinapakita niya na siya talagang kumikilos at gumagawa at nagbibigay ng pagnanasa para dun sa kanyang mga anak. Kaya po, salamat sa Panginoon na ang iniiwan sa atin ay ang pagsunod sa Panginoon ay hindi magiging madali. Dahil sabi nga po ng salita at pinapaunawa ng salita ng Diyos na unpredictable. Pero, makapangyarihan ng Diyos na ating sinusunod, pinaglilingkuran, at yung Diyos na nagmamahal sa atin, na kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa atin. Sabi niya, biyaya niya'y sapat
sa buhay ko, sa biyaya niya haba. Sa buhay ko'y sapat. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Na kung paano po tayo magtitiwala sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay. Mga kapatid, hindi ko naman po alam ang mga sitwasyon nyo habang kasama ko kayo sa devotion na ito. Pero, may isang makapangyarihan tayong Diyos na sapat ang biyaya. Kung ano man yung sitwasyon natin sa trabaho, lalo-lalo na sa mga nasa Taiwan dyan, sa bawat lingkod na kasama ko sa devotion na ito, hindi bumibigo po ang Diyos. Na kung paano niya tayo pinili at hinirang, at kung paano gusto niya tayo magtagumpay sa larangan na ating ginagalawan, narin yung kamay niya. Nasabi po dito, we can conquer all trials and situation. Dahil alam naman natin na siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. At salamat sa ating Diyos na mabuti na patuloy na gumagawa sa atin na kung paano siya gumawa ng dakilang katapatan upang maranasan natin yung talagang sukdulang biyayang ito. Hindi naman yung magtatapos lang doon. At yun po yung mga bagay na naiiwan sa inyong lingkod na nasa harapan nyo na yun, na sapat at tapat ang biyaya ng Diyos. Na hindi po siya magpapabaya. Hindi po siya magsasalita o mangangako sa atin na hindi niya gagawin. Kaya, salamat po sa Panginoon na kung paano nagagawa natin makalakad sa kanyang kalooban. Ay patuloy na makita ng Diyos na tayo nagpapatuloy. Patuloy nakita ng mga ating tagapanguna na ginamit sa atin ng Diyos. Na tayo patuloy na nagagalak kahit hindi tayo palaging na nilang kasama, nagpapatuloy po tayo. Dahil isang pribilehiyo po na tayo nasa ministeryo o nasa ubusan ng Panginoon. Kaya po, salamat po sa oras na ito na kung paano pinapakita talaga ng salita ng Diyos na makapangyarihan siya. At handa siyang iabot ang kanyang kamay kapag tayo ay sumisigaw, nangangailangan. Hindi po ba? Katulad po ni Pedro. At alam po natin na marami pa tayong kakaharapin. Pero ang kagalakan na gagawin ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay nariyan lang. Patuloy lang nating panghawakan, pagtiwalaan. Hindi po ba? Patuloy lang tayo sa Diyos magtiwala. Dahil sabi nga po sa salita ng Diyos, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Katulad ng punong kahoy na ang mga ugat ay dumadaloy sa batisan. Hindi po ba? Namumunga. Kaya salamat po sa umagang ito. Ano man yung kalalagayan natin mga kapatid, may isang tapat na Diyos na tumawag po sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan na yung mga nakalaang pangako nyo sa amin ay hindi mababali at hindi mabibigo. Dahil una sa lahat, kayo ang Diyos na makapangyarihan noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Na kung paano kami higit na sasandig sa inyo. Na kung sa tayo na Panginoon na nahihirapan kami, pangahawakan namin palagi ang inyong pangako. Patuloy kami, Panginoon, makakapanatili. Ano man sitwasyon ng bawat kapatid ko na kasama ko sa devotion na ito, kayo nga po ang higit Diyos na maging kagalakan. Ang tulong niyo, Panginoon, ay patuloy na maranasan po, Panginoon, at pabor na nagmumula sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan, ang patuloy niyong igawad, Panginoon, sa mga anak ko. Higit sa aming mga tagapanguna, ang dalangin po namin, Panginoon, hindi lang sa pamilya ng Pastora Never, O God, maging sa aming pamilya ng Door of Faith Church Sentro, Panginoon,
sa bawat kapastoran. Patuloy na iisang Diyos lang ang pinaglilingkuran namin, O God, at kayo po yun, O God. Kayo nga pong higit na aming maging kaaliwan, katatagan, at Diyos, Panginoon, na patuloy na maging mabiyaya sa bawat sitwasyon, na kung paano namin namalas or naranasan, Panginoon, ang katapatan niyo sa mga nagdaang araw, kahapon, mararanasan din po namin iyon sa darating na bukas at panahon, O God, na kayo ang tapat na nangako sa amin at di niyo kayo pababa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga tagapanguna na ginagamit upang kami patuloy na makapanatili sa iyo. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat papasok sa trabaho at bawat haharap sa buhay na nilalakaran namin. Sa iyo pong papuri pagluwalhati. Salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa at muli po isang kagalakan na makasama kayo sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.